Magkasunod na trahedya sa ere, patay ang dalawang piloto ng Philippine Air Force matapos bumagsak ang pinapalipad nilang attack aircraft sa Bataan kaninang umaga. Patuloy namang hinahanap ang nawawalang Cessna plane na lumipad sa Isabela. Sakay nito ang isang piloto at 5 pasahero. Nakatutok si June Veneracion. Bumagsak sa gitna ng palayan sa Barangay Del Rosario sa Pilar, Bataan ang isang military plane kaninang umaga. Ngayon, narinig ko humugong, ay gumano doon sa paganoon, bumilig-biling mo bago bumagsak. Agad na nasawi ang dalawang piloto ng SF-260 attack aircraft. Wala namang nadamay na iba pa. Nakita ko na po kagad yung dalawang pilot, nakadapa na po dun sa sa pinaka-airplane. Hindi ko na po masyadong nilapitan kasi nag-i-spark pa po at saka po umuusok pa yung engine. Hindi muna pinangalanan ng Philippine Air Force ang mga nasawing piloto na may ranggong kapitan hanggang di pa naabisuhan ng kani-kanilang pamilya tungkol sa nangyari sa kanila. They're well trained pilots and we are confident about their skills. 10 a.m. nang lumipad mula Sangli Point sa Cavite ang attack aircraft para sa training flight sa Bataan. 10:34 a.m. nang huli itong ma-monitor sa tracking system ng Air Force. Bandang 10:40 a.m. nang ito ay bumagsak sa Pilar, Bataan. Inaalam pa ang ibang detalye ng radio communication na nagawa ng mga piloto. Meron pang natitirang 3 SF-260 attack aircraft ang Philippine Air Force. Pero bilang bahagi ng standard operating procedure, grounded muna ang mga ito habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak. Sabi ng Air Force, taong 1990 nang i-manufacture ang SF-260 sa bansang Italy. Bagamat may kalumaan, well-maintained naman daw ito. Ang SF-260 ay kabilang sa mga air asset na ginamit sa gera sa Marawi City. We can assure you that operations will go on. We have other attack aircraft. Sa Isabela naman, kahapon pa nawawala ang Cessna commercial plane na ito. Sakay ng RPC-1174 ang pilotong si Captain Eleazar Marcoven at 5 pasahero. Sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, lumipad ang eroplano kahapon mula Kawayan Domestic Airport sa Isabela, 2:50 p.m. Papunta sana itong Makunakon Airport sa Isabela pa rin. Pero 2:19 p.m. na ang huling radio communication ng piloto sa Airport Tower habang nasa bandang Nagilian Bridge ang eroplano. 2:45 p.m. ang oras ng inaasahan itong landing sa Makunakon, pero bigo ito. 3:17 p.m. nang i-report ng Kawayan Airport Tower sa CAAP Operations Center sa Pasay na hindi na makontak ang eroplano. Dispatch kagad na hanapin yung nasabing aircraft. Unfortunately, gabi na, nung hindi pa rin nakikita, at saka medyo masama ang panahon kaya they have to abort yung search and rescue. Kanina umaga, nagsimula ulit. Nahinto rin ang search and rescue operation ngayong araw dahil sa masamang panahon. May nag-attempt na Air Force chopper na pumunta dun sa area. Bumalik dahil sa weather. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.